Tayo po ay magkaisa pong dumalangin sa ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito. Tayong lahat ay magtaas ng ating mga kamay, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos na mga pangyarihan po sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami sa mga sandaling ito, sa iyong paggabay at patnubay sa bawat yugto ng aming panambahan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga awitin aming inialay sa iyo, maging mga buhay na mga patutuo, awitin ng mga beloved choir, sa mga anak mo nagbigay at nagkaloob ng buong katapatan, higit sa lahat sa iyo napakatamis sa presensya na ipinadama sa aming lahat. Narito kami sa pinakamalagang bahagi, ang aming pakikinig ng iyong mga bandal na salita. Muli kami nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong harapan, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Sa pangunang panalangin ng aming minamahal ginagalang mahal na pastor, lakipan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya ang mga banal mong salita sa oras pong ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng hadlang, anumang gawa ng kaaway, hinulis ang Philippine daws, cast out from us, in the mighty name of Jesus. And everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pong dakilang Diyos na buhay. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay nagpapaabot. Sandaling ito ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas sa pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. At ganun din ang ating pagpapaabot, ating pagbati po, pagrespeto, dobling paggalang sa ating beloved honorable parents in the Lord, ating minamahal, ginagalang ating mahal na pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of God, and also we greet po our dearly beloved honorable assistant pastor Linus Almeida, our dearly beloved honorable parents in the Lord, always shares and remember the blessed teachings and preachings po ng ating beloved parents in the Lord. Also, we greet with love and respect the beloved Almeida children and family, as sa lahat po ng mga beloved brethren, beloved choir members, co-workers, beloved musicians, sa lahat po ng mga beloved visitors and webcast viewers, magandang gabi na po sa ating pong lahat, mga minamahal. Nagagalak po tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Praise the Lord! Mga minamahal, napakabuti po ng dakilang Diyos sa mga biyaya at mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa ating lahat ay tunay pong sagana ito. Sa bawat araw, bawat oras, pagkatapos mga minamahal ng unos, ng kalamidad, ang sabi mga minamahal ay naroon po ang sumisikat ang liwanag. Ang pagkatapos mga minamahal na mga unos ay nariyan mga minamahal ang biyaya ng mahal na Panginoon sa lahat ng mga anak ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, mga minamahal. Tayo po ay mag-aral ng Word of God, salita ng ating mahal na Panginoon. Kindly basahin natin ang Book of Acts chapter 17 verse 28. Amen. Amen. God bless you po, beloved preachers. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa mga gawa, kabanatang 17 at ang talata ay 28. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula. Amen. Praise the Lord. God bless you po, ating beloved Bible reader. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo'y nabubuhay dahil sa ating mahal na Panginoon. Amen. For in Him we live and move and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. Ang ating paksa ngayon, mga minamahal, ating pamagatan, we live because of God. Tayo nabubuhay dahil sa mahal na Panginoon. Napakahalaga na ang tao po, mga minamahal, ay meron pong Diyos na kinikilala sa buhay niya. Lalo na po sa panahon natin ngayon, maraming taong nadidisgrasya, maraming taong napapahamak na hindi nakilala ang ating mahal na Panginoon. Maraming tao, maminamahal, na hindi po nila nararanasan ang kagalakan, yung kaligayahan na ating nararamdaman, maminamahal. Magmula ng ating makilala ang ating mahal na Panginoon, paglingkuran natin ang ating dakilang Diyos,
Ang buhay natin, mga minamahal, ay biyaya na galing sa mahal na Panginoon. Amen. Katulad nga ng ating nabasa kanina, mga minamahal, sa Kanya tayo nabubuhay. Sa mahal na Panginoon Diyos. Meron tayong lakas ngayon, meron tayong hininga ngayon, mga minamahal, dahil merong Diyos na makapangyarihan na nagbigay nito. Sa pagtulog natin, mga minamahal, nag-a-alarm tayo na tayo magigising. Pero sino makapagsasabi, mga minamahal, na susunod ng mga sandali habang natutulog na tayo, magigising pa tayo? Malibang merong makapangyarihang Diyos na mag-ingat sa atin pong lahat. Mga minamahal. Kaya yung buhay na ito'y biyaya na bigay ng mahal na Panginoon sa atin. Kikilalanin natin ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Kung ano mang narating natin, kung ano mang kakayanan natin, lahat po ito ay galing sa mahal na Panginoon. Sa Kanya tayo nabubuhay. Sa Kanya tayo, mga minamahal, kumikilos. Dahil ang ating hininga, ang ating lakas na ito, na nagmula sa mahal na Panginoon, sa araw-araw ay dapat nating pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Meron ng tao, mga minamahal, na ang kanyang lakas, sabi nga, mga minamahal, iingat-ingatan ng tao, mga minamahal, ang kanyang katawan. Kumbaga, sa kanyang kinakain, mga minamahal, sa araw-araw, binabantayan niya. Ngunit sino makapagsasabi, mga minamahal, na yung lakas natin sa isang iglap, pwedeng kuhanin sa atin? Dahil meron ng Diyos na nagbigay nito. At napipreserve lang ang ating lakas na ito. Iba mga kapatiran, mga minamahal, pinapangalagaan ng mahal na pangkalakasan. Umadid na po sila ng senior citizen, 60 years old. Pero hindi pa halata. Minamahal. Dahil merong Diyos na nagbibigay ng kalakasan. May napakinggan ako patotoo, mga minamahal. More than 80 years old na po siya. Sabi niya, mga minamahal, nakakapagbiyahe pa po siya. Isipin niyo, mga minamahal, Pangasinan to Manila. Halos 5 hours na biyahe. Dapat pag ganong edad, mga minamahal, nag-i-enjoy na lang, mga minamahal. Nasa bahay na lang. Pero tayo dito, mga minamahal, tinuruan tayo ng ating beloved parents in the Lord, gugulin lagi ang natitirang panahon, ang buhay na atin, mga minamahal, ang kalakasang ito, na lagi tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon, na lagi po nating pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, mga beloved brethren, napakapalad po natin at tunay po tayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Dahil hindi po nasasayang Hindi nasasayang yung bawat oras, bawat sandali na inigugol natin at inilalaan po natin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin. Susunod na verse, mga minamahal. Kindly po, Romans chapter 4, 14, verses 7 and verse 8. Ecclesiastes chapter 2, verses 8 to verse 11. Dito po sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 7 at 8. Dito po tayo 7. Sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. At sinuman ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo na nabubuhay, o kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo na namatay, kaya't mabubuhay tayo o sa matay man tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Paul. Dito po sa mga Ecclesiastes, ang kabanata ay 2 at ang mga talata ay 8 hanggang 11. Ito po sinasabi, nagtipon din ako ng ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao. Mga sari-saring instrumento ng musiko, iya'y totoong marami. 9. Sa gayoy naging dakila ako
at lumago ako ng igit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin, Jess. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. 11. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain ng aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, napakahalaga po sa buhay ng isang tao na meron siyang Diyos na kikilalanin at paglilingkuran. Kaya nabasa natin mga minamahal, si King Solomon, sabi niya maminamahal sa Ecclesiastes, chapter 2, verse 8 hanggang verse 11. Siya'y nagtipon mga minamahal ng maraming kayamanan, maginhawa ang kanyang buhay, maraming mga awit, maraming mga minamahal ang kanyang mga servants. Pero po, ang sabi po sa last verse, all is vanity. Lahat po ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Dahil pag ang tao'y namatay, lahat ng bagay ay iwanan niya sa mundo. Ang madadala niya lamang ay ang mga panahong namalagi ang kanyang buhay sa kamay ng makapangyarihang Diyos. At kung hindi naman siya naglaan ng kanyang oras, panahon sa ating mahal na Panginoon, He will stand in the judgment seat of Christ. Hawak ng mahal na Panginoon ang buhay natin habang bigay ng mahal na ang buhay na ito na merong lakas tayo, na meron tayong hininga. Huwag nating sasayangin ang ating panahon sa mga bagay patungkol sa mundo at sa sanlibutan ito. Makikita mo mga minamahal ang buhay ng mga tao. Wala silang mga minamahal totoong nailaan na oras para sa mahal na Panginoon dahil abala ang tao, mga minamahal. Sa pag-aaral, sa paghahanap buhay, mga minamahal. Lahat, mga minamahal, ng paraan para ang tao, mga minamahal, makasurvive. Minsan ang mga tao ay nakalimot na sa ating mahal na Panginoon. Tayo nag-aaral din, mga beloved brethren. Nagtatrabaho, naghahanap buhay. Pero laging inuuna natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Na hindi natin mga minamahal ma-displease ang ating mahal na Panginoon. Ang iba nga mga minamahal na mga nanampalataya dahil sa malaking pag-ibig nila sa Diyos, kahit ang pag-aaral nila, iniwan na po nila yun para makasunod lamang sila sa ating mahal na Panginoon. Kami na mga manggagawa, kinahabagan ng mahal na Panginoon. Nung araw, mataas ang pangarap namin makapagtapos ng pag-aaral. Iniwanan namin yan, mga minamahal. At ibinigay namin ang buhay namin para sa mahal na Panginoon. Kahit isang araw, hindi ako nagsisi na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil ang panahon, mga minamahal na ilaan, araw-araw, mga minamahal bilang manggagawa ng Diyos. Nananalangin ka, nagpupuri ka sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang kagalakan mo ay maaari mong ipagsigawan. Ang tagumpay na ito, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos ay maaari mong ipagsigawan. Ito ang totoong kayamanan ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay, kahit pinakamarangya ang kalagayan mo, pinakamatagumpay ka, mga minamahal, sa anumang larangan sa mundong ito, ngunit lahat ay mauuwi sa wala. All is vanity. Ngunit kapag ang Diyos ang inuna mo sa lahat ng bagay, mga minamahal, hindi masayang ang panahon mo, mga minamahal. Kaya habang tayo may lakas, ang sabi ng Romans 14 verse 7 hanggang verse 8, for none of us liveth to himself, and no one dieth to himself. For whether we live unto the Lord,
And whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Tayo nabubuhay mga minamahal, hindi na sa sarili po natin. Amen. Namatay na ang ating datihang pagkatao. Magmula ng ating isuko ang ating buong buhay sa mahal na Panginoon. Complete surrender. Amen. No turning back. Hindi na natin binalikan, mga minamahal, ang ating makasalanang buhay sa ating nagdaang kahapon. Hindi na natin, mga minamahal, nilingon ang buhay sa sanlibutan. Tinahak natin ang daan, landas patungo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kung meron man tayong pwedeng ipagmalaki sa mahal na Panginoon, ating ikagagalak, ating ikatutuwa, dahil ang buhay na ito na inilalaan mo sa mahal na Panginoon, ito ang pinaka-best na offering mo sa ating mahal na Panginoon. Dahil iba mga minamahal yung kagalakan eh. Iba yung maramdaman mong kaligayahan kapag ikaw ay nabubuhay para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Naramdaman na yan, naranasan na yan ni King Solomon. Marami siyang mga minamahal resources, servants, singers, riches. Ang kayamanan niya. Pumupunta pa mga minamahal ang mga reyna at mga hari sa ibang mga kaharian para tingnan lang ang kayamanan at katalinuhan na meron si Haring Solomon. Pero ang sabi ni King Solomon, all is vanity. Lahat po ay walang kabuluhan. Lahat po ay pansamantala lamang. Kaya ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, ito ang dapat nating gawin. Ang paglilingkod sa Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Ecclesiastes 12, verse 13 and 14. Praise the Lord. Ito po sinasabi sa aklat ng Ecclesiastes 12, talatang 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito ang nararapat natin mga minamahal, paglaanan ng pagpapahalaga at pansin sa buhay. Sabi na salita ng mahal na Panginoon, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Pag ikaw ay merong takot sa mahal na Panginoon, ang takot na ito mga minamahal ay magdadala sa iyo sa mas malaking pagpapala. Ang takot mga minamahal sa puso natin na ikaw ay gumawa ng hindi kaaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Ang takot mo na ikaw ay lalayo sa ating mahal na Panginoon, na sa araw-araw ng buhay ang ating prayer, na tayo'y gagabayan ng mahal na Panginoon, sasamahan ka ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, makita natin lahat kung paano pinagpala ang church. Dahil sa pagtuturo, pangangaral ng ating beloved, honorable parents in the Lord, ating minamahal ginagalang ating mahal na pastor, ating minamahal ginagalang na assistant pastor. Ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, dapat dedicated ka sa mahal na Panginoon. Dapat mga minamahal, gawin mo yung lahat ng bagay na ikalulugod ng ating mahal na Panginoon. Minsan kahit napapagod ka na, basta para sa mahal na Panginoon, ituloy mo lang. Huwag kang manghinawa na gumawa ng mabuti sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa mga kapatiran, mga minamahal, ang sabi niya, habang nagbibigay siya, habang nagkakalob siya sa gawain ng mahal na Panginoon, galak na galak yung kanyang puso. Ano po? Yung mga kapatiran, mga minamahal, parang may mga Krisyano kasi, minsan tinitingnan nila mga minamahal, kung ano na yung naibigay nila. Huwag natin gawin yon mga minamahal. Ang tingnan natin mga minamahal, ano pang ating maibibigay? Sapagkat, pag para sa mahal na Panginoon, hindi mo pagsisisihan yan. Pag para sa mahal na Panginoon, dapat mas ikatuwa pa nga natin. Kung meron tayong loved ones na meron pong
burden sa church, na siya mga minamahal ay tumulong, sumuporta, mas lalo pa nga natin dapat suportahan. Ang hindi natin alam, hindi man nakikita ngayon ang pagpapala, pero dahil gumagawa ka para sa mahal na Panginoon, alam niyo po mga minamahal, yung mansyon natin doon sa langit, ang naghihintay sa atin doon, ay dalisay na ginto ang ating lalakaran, mansyon sa langit, ang ating magiging tahanan. Pero sabi nung isang kapatiran na dinala ng mahal na Panginoon doon sa langit, bakit hindi pagawa ang kanyang mansyon doon? Kumbaga mga minamahal, poste-poste pa lang. Poste lang mga minamahal. Samantalang ang dami doon halos patapos na mga minamahal. Nagliliwanag na, nagdiningning na yung mga mansyon. Naglilingkod ka rin sa Diyos. Kaya lang, meron ka pang dapat na gawin para matapos ang mansyon mo doon sa langit. Nasa mahal na Panginoon na tayo, mga minamahal. Ibigay na po natin ang pinaka-the best service sa ating mahal na Panginoon. Because we live because of God. Nabubuhay tayo, mga minamahal, hindi na sa sarili po natin. Bagaman mahalaga sa atin yung mga bagay na meron sa mundo, pero higit na mas mahalaga ang mahal na Panginoon. Amen? You cannot worry. Hindi ka dapat mag-alala. Kung nasa gipitan na tayo, maminamal na sa pinakamatinding antas ng ating kalagayan, merong Diyos na totoo. Merong makapangyarihang Diyos na kapag nabuhay ka sa pananampalataya, we live by faith, not by sight. Nabubuhay tayo dahil meron tayong paniniwala sa makapangyarihang Diyos, sa totoong Diyos. Ang Word of God, salita ng buhay. Punong-puno ng pangako, punong-puno ng pag-asa. At bawat salita ng mahal na Panginoon, pag pinanghawakan natin yan, hindi ka man lulupaypay, hindi ka manghihina, higit ka pang palalakasin at patatatagin ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya maintindihan natin sa buhay natin, nung wala pa tayo sa mahal na Panginoon na hindi tayo naglilingkod sa totoong Diyos, ang pagkaalam lang natin, mabubuhay ka, mag-aral ka, maminamahal, tapos pag nakatapos ka ng pag-aaral, magtatrabaho ka, pag dumating na yung panahon na may pamilya ka na, tumanda ka na at nagkaedad, mamamatay ka, tapos na ang buhay. Pero hindi pala ganon. Ang totoo palang buhay, habang may lakas ka, gugulin mo ito para sa mahal na Panginoon. Darating ang lahat ng mga pagpapala ng dakilang Diyos sa takdang oras, sa takdang panahon. Huwag lamang tayong manghinawa na gumawa para sa mahal na Panginoon. At kung darating man mga minamahal, sabi ng ating nabasa, whether we live or we are about to die, we are for the Lord. Pag dumating yung katapusan ng buhay dahil naglingkod ka sa Diyos, nabuhay ka, nakasama mo ang ating mahal na Panginoon, in life after death, there is victory. Yan ang pinakamahalaga. Yung tagumpay ng pagiging Kristiyano, tagumpay natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sabi ni Pablo, sa Filipos 3, talatang 7 at 8, inari niyang sukal na kalugihan ng lahat ng bagay para matamo niya ang ating mahal na Panginoon. Hindi niya pinanghinayangan, mga minamahal, bagaman siya'y isang abogado, iniwan niya yun. At siya po, mga minamahal, ay naging mangangaral, naging misyonero siya. Ipinangaral ang gospel, ang ebanghelyo ng mahal na Panginoon para maraming maligtas na kaluluwa. Tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Iba-iba ang pagkatawag sa atin, mga minamahal. Ang iba'y tinawag ng dakilang Diyos sa mga choir members, mga musicians sa church, mga beloved brethren, mga minamahal na mga nasa soul winning. Ang iba mga minamahal ay mga mangangaral, mga manggagawa
na inialay nila ang kanilang buong buhay sa ating mahal na Panginoon. Pag inialay mo na ang buhay mo para sa ating mahal na Panginoon, ang gagawin mo mga minamahal, araw-araw mong pasasalamatan, papurihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng beloved children, nakita nila ang ating minamahal ginagalang mahal na pastor. Mga minamahal, oras na po ng pagtulog, pero gising pa ang mahal na pastor. Nananalangin, mga minamahal. Halos mag-uumaga na, gising pa rin ang mahal na pastor. Bakit, mga minamahal? Ang sabi ng mahal na pastor, kailangan ng mga minamahal na mga kapatiran ng prayer. Dahil sila'y magtatrabaho, sila'y maghahanap buhay, iingatan sila ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang pastoral house, mga minamahal, ay house of prayer. Dito po nananalangin, mga minamahal, ang mga manggagawa. Dito dumadaloy ang kapangyarihan ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Kapag dumating na po tayo sa church, pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat ibigay natin ang ating buong puso, buong lakas, buong pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Dahil ibababa ng mahal na Panginoon ang kanyang pangakong blessing. Ano po? Pagpapala po yan. Habang nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, buong sigla, buong lakas, buong kagalakan mo, pasasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Philippians 3, verse 7 and verse 8. At last verse, Psalms 91, verse 14 to verse 16. Mami na mahal. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kabanatay 3 at ang mga talatay 7 at 8, ito po sinasabi. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugian, alang-alang kay Kristo. 8, oo nga, at lahat ng mga bagay na inaari kong kalugian dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugian ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuin ko si Kristo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ni Pablo, mga minamahal, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Inari niya po kalugihan ng lahat ng bagay. Sapagat nung oras na siya'y tinawag ng ating mahal na Panginoon, wala na siyang ibang inisip. Paano paglingkuran ng ating dakilang Diyos? Paano niya mahigit pang maibibigay ang kanyang buong buhay para sa ating mahal na Panginoon? Sapagat tayo nabubuhay, hindi na sa sarili natin. We live because there is a true God. Nabubuhay tayo dahil merong totoong Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Totoong makapangyarihang Diyos na nagbigay buhay sa atin. Nagbibigay lakas, nag-iingat sa atin saan man tayo pumaroon. Maminamahal, sa mga nagdaang kalamidad, napakadakila ng makapangyarihang Diyos. Dumating man ang unos ang kalamidad, ang mga Kristiyano ay nasa kamay ng mahal na Panginoon. May makapangyarihang Diyos na nag-iingat. Maminamahal, yung mga testimony ng mga beloved brethren, tumaas ang tubig sa kanilang lugar. Isipin niyo, maminamahal, sila dapat ay pupunta doon sa evacuation area. Ngunit habang tumataas ang tubig, sila po'y nanalangin, nakipag-usap sa mahal na Panginoon. Isinalba sila, iningatan silang buhay ng ating mahal na Panginoon hanggang bumaba yung tubig baha sa kanilang lugar. Ang mahal na Panginoon, kapag siya ang ating inaring kayamanan, hindi na yung mga bagay na pansamantala sa mundong ito. Nakakasurvive tayo araw-araw dahil hindi tayo pinapabayaan ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Maminamahal.
many testimonies kung paano tayo iniingatan, inililigtas ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Dahil kapag ang ating buhay ay ilalaan mo sa ating mahal na Panginoon, sabi ni Pablo, inari niya kalugihan ng lahat ng bagay upang matamo niya ang ating mahal na Panginoon. Ang ating pananampalatayang ito, ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, diyan nagmumula ang ating totoong kagalakan, katuwaan, kalakasan araw-araw. Iisipin mo mga minamahal, sa araw-araw na ginagawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Fully surrendered ka ang buhay mo. Hawak ka ng mahal na Panginoon. Bagaman tayo, minsan, nasa pangangailangan tayo. Pero kung iisipin natin, kailanman hindi tayo iniwan at hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon, nananatiling tapat ang pangako ng dakilang Diyos sa atin. Kaya makakapamuhay tayo ng matiwasay, mapayapa, punong-puno ng pag-asa ang buhay natin. Dahil ang buhay na ito ay hawak ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa buong kasaysayan ng buhay ni Pablo sa New Testament, halos kalahati nito, 13 books of the New Testament are written by Saint Paul. Lahat doon na mga naisulat niya. For 3 years na siya ay nakakulong doon sa Roma. Ang mga lugar kung saan sila nangaral ng Ebanghelyo ng mahal na Panginoon, sinulatan niya ang mga believers. Kahit siya'y nakapiit sa kulungan, pinalakas niya ang kanilang pananampalataya. Ang sabi niya pa doon sa mga taga-Ephesians 6 verse 10, be strong in the Lord and in the power of His might. Nakakulong na siya noon. Isipin niyo, siya pa yung nagli-lift up sa mga beloved brethren, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Totoo ang Diyos. Magpakalakas kayo sa ating mahal na Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Sabi ni Pablo, all that I gain, I counted loss for Christ. All but dung, that I may win Christ. Wala nang pinakamalaking tagumpay. Tagumpay na kaya mong ipagsigawan na ikaw ay nakakilala sa toong Diyos. Na meron kang Diyos na pinaglilingkuran ng tapat at totoo mula sa ating mga puso, isip at lakas at ng ating buong kaluluwa. Ini-offer mo ang oras mo, ang buhay mo para sa mahal na Panginoon. Yan ang dakilang pagpapala para sa ating lahat. Last verse natin, Pilipos, maminama sa awit po, 91:14 hanggang 16. At kindly po ang mga magpaawit ay maghanda na po, mga minamahal. Dito po sa mga awit, Kapitulo 91, versikulo 14 at 16. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan. Aking iniligtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang pinakamaganda sa buhay natin. We live because of God. Dahil naalaman natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, sabi ng talatang ating nabasa, at inilagak natin ang ating tiwala sa ating dakilang Diyos. Iingatan tayo ng mahal na Panginoon sa oras at panahon ng panganib. Ililigtas niya tayo, maminamahal. At higit sa lahat, ang pangako ng mahal na Panginoon, bubusugin niya ang ating buhay ng mahabang buhay.
Kaya araw-araw maranasan natin ang himala ng mahal na Panginoon. Araw-araw, mga minamahal, iingatan ka ng dakilang Diyos. Ililigtas ka ng mahal na Panginoon. Sa panahon ng panganib, sa pagtawag natin sa mahal na Panginoon, sasagutin tayo ng dakilang Diyos. Poprotektahan tayo ng ating mahal na Panginoon. Saan man panig ng buong mundo, naroon ang mga anak ng Diyos. Naroon ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Naroon lagi ang kalakasang ibibigay ng ating mahal na Panginoon sa ating lahat. Let us strive serving God faithfully. Mas lalo nating pagningasin ang ating pag-ibig para sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Sa awitin kung kailan kailangan siya. Kahit sa buhay, minsan, maminamahal, dumarating tayo sa sitwasyon, mga minamahal, na tayo ay pinanghihinaan ng loob. Kaya't piliin natin, sikapin natin, pilitin natin ng ating puso'y maging matibay sa harap ng ating mahal na Panginoon. That our faith be strong and stronger. Kahit pilitin ko, puso ko maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Ako'y naroon at naturusan ang aking gagawin. Itawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karama siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako asa. Wala tayong ibang aasahan kundi ang ating mahal na Panginoon. Sa Kanya tayo nabubuhay. At sa Kanya lamang tayo mabubuhay. Habang hawak ng mahal na Panginoon ang ating buhay na ito, ito'y pakaiingatan, pangangalagaan ng ating mga pamilya Diyos. Hindi tayo kailanman iiwan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo bibiguin ng mahal na Panginoon. Magpakatatag tayo. At patuloy na magtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Saan pupunta ang ating gagawin, ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at harap
sa Kanya lang ako aasa. Sa Kanya lang ako aasa. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ipalakot natin ang ating mga kamay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat aming dakilang Diyos sa iyong napakatamis na presensya na ipinadama sa amin pong lahat. Mabuhay tayo na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Mabuhay tayo ng nagtitiwala at nananalig sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Habang ginagawa natin ang mga bagay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa paningin ng mahal na Panginoon, na may takot ang ating paglakad at pagsunod. Binubuksan ng mahal na Panginoon ang dungawan ng kalangitan para tayong lahat ay pagpalain. Saan man tayo pumaroon ay lagi tayong pakaiingat-ingatan ng mahal na Panginoon, na laging matamis sa atin ang presensya ng Diyos, na lagi natin mga minamahal pasasalamatan ng mahal na Panginoon, nag-uumapaw ng pasasalamat. Lagi tayong nagagalak sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Tayong lahat, maminamahal, ay darako sa ating pangkalahatang panalangin para sa lahat po ng ating mga pangangailangan for our mass healing and prayer. Maminamahal, request tayong lahat ay magtiwala, manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kailanman ang sabi ng salita ng dakilang Diyos, ang tatawag sa pangalan ng mahal na Panginoon at nananampalataya sa Kanya ay hindi mabibigo. Kaya sa oras na ito, kung meron po tayong karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, goiter, pneumonia, magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Siya ang makapangyarihang Diyos na nagpapagaling anuman ang ating tinataglay na karamdaman. Bilang point of contact, ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang isang kamay kung saan naroroon ang ating karamdamang taglay. Isipin natin ang ating beloved, honorable Pastor Evangelist Zuldestrad Almeda, ang naglehan sa ating pong lahat. Sabi ng salita ng Diyos, James 5 verse 16, a fervent prayer of the righteous man availeth much. Tayong lahat magsisi, dahil sabi ng salita ng Diyos, malaki ang nagagawa ng maningas panalangin ng taong matuwid, ang makapangyarihang Diyos na nakilala natin, na alaman natin ang Kanyang dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus ay may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus ay mayroong kalutasan, katugunan lahat ng ating mga dalangin, ng ating mga problema. Ito'y magkaroon ng kalutasan, katugunan. Magtiwala tayo, manampalataya. Tayong lahat ay magkaisa po, manalangin, dakila, mapagpala, makapangyarihan naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang panalangin po ng aming minamahal, ginagalang aming mahal na pastor, kahabagan mo kami, O Diyos, sa mga oras na ito. Ipagdalo, mahal na Panginoon, ang kapagpatawaran sa aming mga pagkukulang, katugunan ng bawat dalangin ng iyong mga anak, sa kanilang makaramdaman, pagalingin mo sila. Meron mabigat na mga problema, lutasin mo po ang mga problema, ang mga nanghihina, palakasin mo. Tugunin mo ang bawat dalangin ng iyong mga anak, minamahal ang kapatiran, mahal na Panginoon, sa iba't ibang panig ng buong mundo, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iba't ibang lugar, sa buong Pilipinas. Ipagdalo mo po ang kalakasan sa bawat isa, mga pagpapala sa material, physical, spiritual na pagpapala. At araw-araw po naming padalangin para sa buong family ng aming beloved, honorable parents in the Lord, beloved Almeda children, grandchildren, children-in-law, great-grandchildren ng aming minamahal, ginagalang malapastor, sa panguna ng aming beloved Ate P, patuloy na kalakasan, tuloy-tuloy na recovery, araw na pag-iingat sa buong sambayanan ng aming malapastor. Sa oras na ito, buong pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ng lahat ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, goiter, pneumonia, lahat ng makaramdaman, Panginoon, palupaypay, ano magawa ng kaaway. Cast out in the mighty name of Jesus, all incurable sicknesses. Cast out, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal.
tayong lahat ay tumayo at bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos ay ating po minamahal. Itaas ang ating makamay, sabay-sabay po tayong sisigaw. Lulundag mga minamahal ng buong pasasalamat ng ating mga dalangin sa pangunang dalangin ng ating minamahal ginagalang ating mahal na pastor ay tinugon na po tayo ng lahat ng ating dakilang Diyos. 3 beses nating isigaw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory, glory to God. At lahat po ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas sa pagluluwalhati, pagdakila at pagsambahay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa oras na ito at sa gabing ito, sa dakilang pagpapala at biyaya ng ating mahal na Panginoon. At sa mga nagsiselebrate ng inyong kaarawan, binabati po namin kayong lahat ng happy birthday. Pagpalain kayong lubos ng ating dakilang Diyos. At sa mga nagdaang gawain, mga minamahal, tayo po ay kumuha ng ating special pledges for our beloved brethren affected po ng nagdaang kalamidad, mga minamahal. Kahapon po ay atin po mga minamahal na i-distribute sa lugar ng Apalit dahil ibang mga beloved brethren talagang matataas pa po yung tubig baha doon sa kanilang kinalagyang lugar. Ngunit mga minamahal, naroon ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa lahat po ng mga mananampalataya. Kaya mga beloved brethren na tumulong, nagbigay at nagkaloob, ang dakilang Diyos ang magpala sa lahat mga minamahal. Sa ibang outreach din po, mga minamahal, tayo rin po ay nakapagbigay sa ating mga beloved brethren, mga minamahal, ng atin pong mga naipamahagi po na relief goods. Ang mahal na Panginoon po magpala sa bawat isa. Praise the Lord. Narito ang ating beloved brother Randy Ikban para po sa ating announcement. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating prayer preacher. Sa pinapalang salita natin dakilang Diyos natin narinig sa gabing ito. At manimahal, bago tayo dumako sa ating regular na announcement, ay kukuha po muna ng special offering para po sa balgawain nating pinakamahal penso sa manimahal. At tayo magbigay na may katapatan sa ating dakilang Diyos sapagkat lahat po natin binibigay, ito po ginagamit natin sa balgawain nating pinamahal pensos. Praise the Lord. At narito po ang manalangin sa ating special offering, ating beloved retired SPO4, Pedrito Natres. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved preacher, Randy Ikban. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal kong kapatid. Ating pong ihanda ang ating ipagkakaloob po para po sa ating church construction. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, ang banal, ang Alpha at ang Omega, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at pagpapala, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po ang iyong mga anak sa dako ng pagbibigay ng ating pong special love offering, special pledges and vows para po sa ating pong church construction dito po sa ating lugar. Hallelujah, ng San Fernando City Outstation. Buong puso, hallelujah, buong katapatan, hallelujah, at buong, hallelujah, ang nagbibigay ng masaya. At hallelujah, inuuna, hallelujah, ang ating, hallelujah, ating, hallelujah, buksan mo po, hallelujah, ang iyong mga durungawan sa langit, hallelujah, at hallelujah, sa mga kapatiran bukas palad, walang kasawang nakakaloob, hallelujah, giving is receiving, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Pasaganahin mo po ang lahat ng mga kapatirang bukas palad, walang kasawang nagkakaloob. At ibalik mo po ng higit pa sa aming inaasahan. Hallelujah. Upang
patuloy kami makapagbigay sa iyong banal na gawain. Hallelujah. Sa pangunang panalangin ng aming minamahalig galang na Pastor Rizal Almeida. In the mighty name of the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Imposible sa ating Diyos. Kaya na gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap na buhay. Wala imposible sa ating Diyos. Wala imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Wala imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay papalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobra pagpapalay, tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay papalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobra pagpapalay, tanggapin na. Halina at magtiwala sa Kanya. Halina at magtiwala sa ating Diyos. Praise the Lord. Puri po ating pinal pensos. God bless po may mahal. So yung pinagkalo para po sa balgawain. Ating dakilang Diyos at pagpalaay po tayo lahat. Ating pinakamahal pensos na higit pa po sa ating inasahan. Praise the Lord. At manimahal sa darating nga Friday ay patuloy po ating pananambahan sa lugar na ito manimahal. At magsisimula po ating balgawain sa oras po ng alas 7 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw ng Sabado. At sa darating na linggo manimahal ay Holy Supper na po natin. Kaya manimahal tayo magsisimula po ng alas 9 ng umaga at tayo matatapos po ng alas 2 o alas 3 ng hapon. Praise the Lord. At manimahal, meron tayong TV program sa PTV Channel 4 ito po araw ng Sabado at magsisimula po ng alas 11 ng gabi at ito po matatapos ng alas 12 ng hating gabi. Praise the Lord. Meron tayong Lehans Counseling at after po nating pananambahan. Praise the Lord. At manimahal, tayo mag-ingat po sa ating pag-uwi, lalo na manimahal sa ating pagtawid dyan sa may highway. Ay bago tayo tumawid manimahal, ay hintayin po natin yung mga sinyas na mga marshal bago tayo tumawid manimahal. Praise the Lord. Ganoon din sa ating mga minamahalang kapatiran na magdadrive ay mag-ingat po tayo manimahal sa ating pagdadrive. Praise the Lord. At kung wala pong ibang idaragdag na announcement, tayo ay sama-sama ng tumayo at magpasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus na manimahal sa gabing ito. Lahat po tayo ay pinagpala nating pinamahal pa Jesus. Praise the Lord. Manimahal, narito po ang manalangin sa ating closing prayer. Ating beloved retired Colonel Ricardo Capalad. Praise the Lord. God bless you po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, mapagpalang Ama sa langit. Sa matamis at makapangyarihang pangalan Sus, sa unat panalangin malapastor, Evangelista Wildy Estrada Almeida. Narito po kami, mahal na Panginoon. Taos puso nagpapasalamat sa iyo. Sa matagumpay na midweek service, hallelujah. Sa paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain mula po sa pag-aawitan ng joyful at solemn songs. Mahal po na maraming salamat sa mga kapatid na patuloy na naghahayag ng mga buhay na patutuo. Hallelujah. Sa pangalan sa pag-aawitan ng mga beloved choirs, hallelujah, youth and singles choir, Jesus Finest Generation Choir. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong banal na santong espiritu na sa tuwi-tuwi na nasa aming kang kalagitnaan, hallelujah, at lalo tikit, mahal na Panginoon,
sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na namin natutunan ngayong gabi. Hallelujah. Salamat po, malapayan, kung paano mo kami dinako sa lugar na ito, payapa, may pag-ibig at pag-iingat. Ganon din po sa aming pansamantalang pag-uwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Sa pangalan Jesus, pag-ingatan mo po kami. Iloko mo ang pag-ibig, hallelujah, ang banal na Santong Espiritu, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. At mahal, God bless you po. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more abundantly. God bless you, mahal. Tapi magkamay. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I